At ito naman ang ganap mga mare kapag nasa school na yung anak ko at saka pag nakapasok na rin sa trabaho yung asawa ko. So habang nakasalang nga yung mga nilabhan ko sa spinner ay ito ako, kumukuha ako ng bunga ng rambutan. May mga hinog na rin kasi kaya naman ito, tinikman ko muna. Sayang nga yung iba dyan dahil naglaglagan lang. Kakaunti na nga yung bunga, naglaglagan pa yung iba. Nung isinubo ko yung rambutan na hindi ko namalayan na may mga langgam pala ito kaya naman ayan, nakagat tuloy ako. Nung okay na nga itong una kong in-spin ay hinango ko na rin kaagad para nga maisalang ko na yung mga nilabhan kong bedsheets. Nagmamadali na nga pala akong maglaba dyan kasi nga andyan na naman yung ulan at saka sasapit na naman yung alas 11 manunundo pa ako ng estudyante sa school. Kung dati nga ay twice a week lang ako kung maglaba, ngayon ay every other day na kasi nga may mga puti akong mga nilalabhan na hindi pwedeng patagalin na itambak kasi nga agratik. Hindi ko alam Tagalog nun, bahala na kayong umintindi. Basta yung puti, yung yung iitim yung pagka hindi mo nilabhan agad yun. Nagmap na nga rin pala ako ng sahig namin mga mare. Tinanggal ko na nga pala dyan yung mga floor mat kasi pangit na. At saka labas-pasok kasi yung mga aso namin. Ay, maiba nga tayo mga mare. Yung mga kakilala ko dyan, baka naghahanap kayo ng aso. Meron ako dito, dalawa pinapahingi. Mababait sila at hindi sila mapirwisyo. Yun nga lang kasi matakaw silang kumain. Wala na ako ipapakain. Kaya gusto ko na silang ipahingi. Mag-PM lang kayo sa akin kung gusto nyo ha. Hapon na nga yan mga mare nung nag-umpisa na akong magluto. So ayan, for the aron na naman ang mare nyo. Tinatamad pa kasi akong magpa-refill ng gasol. Alam nyo kung bakit? Nasanay kasi ako na yung 11 kilos namin ay nasa 800 lang. Pero kapag ka magpapakarga ka na kasi sa iba, ay 900 na daw. Sayang din yung 100. Kaya magtitiis na lang talaga ako sa uling. Kaya shout out po dun sa pinagkakargahan namin. Sana mag-open na po ulit kayo, parang awa nyo na. Pagkasalang ko nga ng kanin ay ito naman yung inasikaso ko. Binabad ko na nga lang muna pala ito sa tubig kasi nga matigas pa. Simpleng adobo nga lang pala yung lulutuin ko ngayong hapunan mga mare. At yan, charan! Tapos na ako magluto mga mare. Ganun lang kasimple yung adobo ko. Diba? Napakadali. Fast forward tayo mga mare, tapos na kaming kumain dyan. Di syempre, maghuhugas na tayo ng pinggan. Wala naman ibang maghuhugas niyan, kundi tayo lang na ina ng tahanan. Kahit nga gabing-gabi na nga yan, ay naghuhugas pa rin ako. Ayoko kasi yung natatambakan kasi alam mo yun kapag ka nakatambak yung hugasin mo sa lababo kapag gabi, dadayuhin yun ng ipis. At saka alam mo yung sabi-sabi ng mga tatanda na kapag ka nagiiwan ka daw ng urungin na pinggan na kung ano-ano sa gabi ay bibigat daw yung buhay mo. Kaya naman ayan, umulan man o umaraw, gabi man o umaga ay naghuhugas talaga ako ng pinggan at walang naiiwan sa lababo. Unless madumi yung tubig namin. Minsan kasi kapag ka malakas talaga yung ulan ay marumi yung tubig na dumadaloy dyan sa gripo. Kaya dun lang ako nagtatambak ng hugasin. Pero pagsapit naman ng umaga mga mare, ayun ang unang-una kong aasikasuhin. O, di ba? Akala nyo tapos na, no? Hindi pa. Mag-a-uplag pa tayo ng higaan. Minsan talaga, nagre-reklamo na rin ako sa asawa ko. Sabi ko, napapagod na ako, ikaw naman. Pero hindi pwede, kasi babae tayo. Kaya naman next life, sana maging lalaki na lang ako. O siya, hanggang dito na lang mga mare at pare. At baka kung ano pa, yung mga maikwento ko. Salamat sa panonood. Paalam!